Maaga pa ba? Level pala. Wala. Wala na ako sa utak ko. Unang-unang wala akong tulog. Okay? Siyempre, I was, ano lang ito, kwentuhan lang. Hindi naman kayo iba. Siyempre, I was excited. Hello, Marina, my baby. I was thinking of the special day today. So I wasn't able to sleep well. And then, excited ako. Siguro, nadinig nyo naman yung inaugural message ko kanina. Ito ang mga priorities na gagawin ko bilang governor. And, governor ako ulit. Balikbayan. Balikbayan. Apat agad ang pinirmahan. Oo naman, executive order. Considered urgent. Okay, so which means, nung executive order ko kanina, naipulong na yun, so well-prepared yun. Okay. So, hindi drawing yun. So, yan ang mga priorities ko. So, we'll make this informal. Magtanong lang kayo. Kahit ano, basta kaya ko. Walang lokohan, ha? No bashing, please. Biro lang. You're all my family. Oh, sino? I love you, Cora. Oo, ganda-ganda pa rin. As always. Kaya. Hindi ba ano, mukhang puyat? Hindi. Yes, John Nardo! Para raw nanay doon nagbibiling kay Lucky na kailangan ko yung tulong mo rito. Your energy. Everything. Sabi ng mga nanay rito, halos maiyak daw sila doon sa mensahe mong yun para kay Lucky. Actually, naiyak sila, June. Naiyak ba? Parang hindi ko na nakita. Actually, in-acknowledge ko yung pamilya ko. Ang liit naman ang pamilya ko di ba? Yes. From Senator Ralph, of course, Secretary Ralph, rather, and then I have Lucky, I have Ryan, and then, now I have Jessie and Peanut. Ganyan lang naman kalit yung my immediate family. So, if you notice, in-acknowledge ko rin naman yung non-stop support at tulong sa akin and guidance sa akin ni Secretary Ralph. I truly appreciate him as my partner. And then also si Ryan, he's a legislator now and I'm proud of him. And I see him every day, he's so excited. Nakikita ko, nahuhon yung character ng anak ko. You get me ni Ryan, now that he is a legislator. He's very excited to learn. Oy, Julie! Andiyan ka pala. He's very excited to learn, excited pumasok ngayon. He's having, as a neophyte, he's having his 3 days seminar. Parang ako rin noon yan. Meron kaming 3 days na seminar bago mag-session. So, nandun siya ngayon. And kay Lucky, kung ano yung nadinig nyo kay Lucky, I meant every word. Sa totoo lang, kasama ko siya na nangampanya. And pagkatapos ng eleksyon, sa totoo lang, dalawa kagad ang gusto nilang umpisa ang show. Gusto isabay ang Rainbow Rumble and Minute to Win It. So, nakiusap lang anak ko, Ma'am, help me. Kasi hilingin niya kay Cory kung pwede isa lang muna. Para gusto niya, yung week na yon, ite-take niya sa Rainbow Rumble, and yung the succeeding week, gusto niya, nandito siya sa Batangas to fulfill his promise na they will see him in every bayan or every distrito. Dahil yun ang ipinangako niya. And totoo rin yun, kayo, ayan, nandyan kayo mga millennials, iba na ang punto natin ngayon. Aminin nyo, iba na ang approach ng salita, ng gawa, hindi na pwedeng old school. In order for us to be more effective, at yung mararamdaman, kailangan umadjust tayo sa panahon. That's why I need yung energy ni Lucky. And yung bagong perspective niya. Sa kanya ako natutunan social media Noon, binabanggit ko sa kampanya, sino ba nakakalam dito ng AI? O ngayon, hindi ba lahat ng issue AI? O not everybody naiintindihan na sa social media. So ito yung gusto kong ma-share sa akin ng mga new blood. And this is the part of Lucky to me and to my administration. So, siya ang tulay ko sa kabataan. So, yung mga proyekto kung saan epektibo, yung real needs ng kabataan, I'm sure si Lucky ang may connection para magabayan ako, para mas epektibo yung serbisyong gagawin ko. So, yun. Ikaw, Jonel, may tanong ka bilang reaction sa kabataan? Bella.
sino na mag ano? May, Yes, Mela. Ano po yung payo binigay mo kay Luis after mo election? Ano po yung advice? Advice? Oh yeah, advice for Luis after the election na. Alam mo, wala. He's ano adult enough, kahit paano ha. He's intelligent enough to know what he's doing. And then itong serbisyo, it's coming from his heart. Hindi nga niya tinanggap yung isang show dahil gusto niya magsilbi. Basta, ayun lang pala, okay Melba? Ang sinabi ko lang, serving our people is not that easy. Pero, pag sincero ka sa gagawin mo, you will never go wrong. Yun lang yun. So, it's should all come from the heart. Kasi pwede mong gawin lahat, pero pag wala, yung beneficiaries mo, yung tao mararamdaman ka, they will imbibe it na hindi totoo. Pero once may gawin ka at sabihin ka coming from the heart, you will never go wrong. At yun ang sinabi ko kay Lucky. Pero Ate B, kasi we all know that Lucky is a very positive person. Yes, he is. Sabi nyo nga, yung good vibes lagi nang nagaling sa kanya. Yes, ang bilis nga niya recover. Hindi yun nga po, hindi po ba siya na-apektuhan with the result? No, at first, syempre he felt bad. Miski ako felt bad. I mean, nagpagod kami. Walang incumbent sa amin. You get me? Bago lang tumakbo, ako wala naman akong position. So talagang tinrabaho namin kung anong trabaho ng isang tao na nangangampanya para magkaroon ng posisyon. So syempre when he lost, we all felt bad. But the thing is, he's very positive na eh. Ang bilis niya recover. You know what he said? Ilalagay ko lang to part of my learnings. Yun ang sinabi niya sa akin eh. Sabi ko, son, I feel, no ma'am, it's okay, yeah, it's sad. But this will be part of my learnings, you know, and I know what to do next. I will fulfill my promise to the Batangueños. That's what he told me. And look, he's having a show now. Nagre-rainbow rumble na uli, di ba? So yun lang naman ang importante. Thanks, Mamba. Thank you. Next. Tita Astor. Ate Aster! Nanonood ako lagi ng ano mo, ha? Ng vlog. At babalikan kita dito. Talagang dito ka. Pag-ano pa ba ako? Microphone. Oh, sige, Ate Aster. Anyway, kanina while we were watching you habang nag-speech ka, alam mo, we couldn't help ourselves. Hindi ko alam kung reminiscing yung kumadre June. Kasi kanina parang naiiyak kami sa ano mo. Di ba parang it's so ano talaga. Di ba? I don't know. Hindi lang yung, we are so proud of you. Ang layo-layo na nang narating Naging mo. party ka ng chosen one. Alam mo, to be honest, alam ko ni Amber. Nakaputi lang si Bia, hindi ako pupunta. Totoo yan. Sabi ko, but anyway, sabi ko, I cannot miss, of course, my kumare. She's my kumare. Thank you. Love na love ko rin to, at alam niya yan. Vi, ang gusto ko lang itanong sa'yo, kasi like kanina, like what I said earlier, we are so proud of you. We are so proud of what you have become. And tatlong taong ka rin nagpahinga sa politics. And then, now you're back where you actually truly belong. So how does it feel? Nakakatakot na masaya, na excited. Kasi yung lahat ng gagawin ko, again. Di ba? Puro again. Meeting with my family in the capital, again. Serving Batangueños, again. So, it's kinda, hindi naman, ano bang word doon? Hindi naman scary, but, ano thoughts? Challenge. It's going to be very challenging, I made mention kanina. It's going to be very challenging for me. But I am happy and excited to be serving again the Batangueños and make sure if in my own little way, I can still, as the mother of the province, I can still do something to contribute in uplifting the lives of the Batangueños, even for 3 years. But the thing is, dapat work fast and focus talaga. 3 years is fast. At gusto ko in 3 years, dapat may maramdaman at may impact bago matapos ang isang termino. Oh, Yun yun. yeah. Tama. Ibang-iba ka na. Yun, yan. June! Yes, dahil ako itatanong, gusto ko muna itong pagbigyan itong ating mga kasamahan. Yung millennials. Go ahead! Yung mga millennials. Baby Marina! Sige, Tsaka yun yung mga vloggers na yun. Carlos. Vloggers! Okay, Maya. Ano Carlos. ba?
Kami magtatanong. Sige. Hi, Carlos! Oh, yeah. Ang bata rin ito Yeah, Carlos. Carlos, how young are you? Yeah. How young are you daw? How young are you, Carlos? I'm 19 years old. Are you a student? Alpha na yan, Alpha. From FEU Manila. FEU, Gen Z. Oh, yes, Carlos. This is controversial right now about Los Sabongero. About it, alright. Ay, wag na kasi kawawa naman yung late namin. Yes. Wag na, kawawa naman. It's okay, go ahead. Another. Ano na lang po, about po sa... About your movie. Movie. Yes, kung ano na lang po, kung if ever governor na po kayo ngayon and for sure nakafocus na po kayo sa Batangas, if ever ba magkaroon ng offer ulit sa inyo sa pelikula or sa mga teleserye, babalik pa rin po ba kayo? Siguro sa, ay Deng, siguro sa 3 years ko, alam yan ng mga Batanggenyo, sa 3 taon na isisilbi ko sa Batangas, definitely I'll focus my attention in serving our Batanggenyos. Pero hiling ako isa sa mga Batanggenyos, ay kuminsan sa kanila naman ang gagaling. In 3 years, baka I can do 1 movie. Kahit paano. And, alam mo ito, Ambet. Alam ko rin yun. Pero, okay, may negotiation, but I'm looking forward into maybe doing it, given a chance, makaisang pelikula within 3 years. Yeah. But we're doing a meeting already, and I'm excited. Oh my God. Alam na namin. Follow up daw. Yes! Ate V. Oh, Julie Boniface! Kanina nakita ko yung post kasi ni Direk Brillante Mendoza and I wrote about it na may picture kayo with Coco, Direk Brillante. I would like to ask kung may possibility, may chance po ba na makagawa kayo ng movie with them? Yung picture na yun, that was 2 years ago. Yes. Nagplano, that was 2 years ago. Ni-repost lang ni Direk Brillantes. Hindi ko nga alam eh. Parang may so-so filming something eh. But that was 2 years ago and may in-offer sila sa akin noon ni Coco na isang indie film. Pero unfortunately, medyo hindi nagkatuluyan. I don't know kung, I forgot na kung dahil ba sa schedule, dahil ba sa concept, or kasi parang pareho rin ng concept sa Batang Quiapo, or to that effect. Kaya hindi natuloy. Pero nag-meeting na kami. Nag-meeting which means Na sana, na makakagawa sana ako ng film noon, sana, na indie film. Pero 2 years with Coco. Yeah. ibahin po yung concept or whatever. Kung mag-adjust everything, lahat, yung stars mag-collide, mag-adjust lahat. Oh, wow! Mag-align ang stars! Palagay ko, alam mo basta maganda yung maganda yung magiging sikreto, magiging concept. Excited ako to do a movie with Coco. Yeah, okay. Sit down. Yeah, okay. So, yun. Yung movie na sinasabi niyo pong under negotiation, definitely not with under Hindi. Secret muna. Hindi. Ayaw ko ma-preempt. At least may movie, may chance. Magpupulong pa lang kami umiitin. Kasi masaya na lahat. May movie ka pa rin. Excuse me, Julie. Yeah. Ayan, dumating po kasi ang ating local press, baka magulat sila at pinag-uusapan natin ang movie. Ano lang po ito, natanong lang po kung may mga plano. plano. Pero syempre, priority po ng ating Governor Vilma Santos ang ating mga proyekto dito sa Batangas. Yes. Yung last question ko na lang, Ate V, ha? Yes. Baka hindi na makabot yung money. Kasi nagulat po kami, finally ha, Ate V, in-announce mo yung edad. Which nagulat kami, and sa itsura mo, ang layo, di ba? Yun na nga, Julie, ang purpose nun eh. Akin hindi lang pinalito Ang kapalero, yun na nga yung purpose nun eh, di ba? You know, kahit anong gawin natin, lahat tayo tatanda. Yeah. I mean, whether we like it or not. Imagine this November, I'll be 72. You get me? Pero, ngayon, 35 Pero you know, sometimes it depends on your outlook in life. You know, nasa loob din yan eh. It will show in your face, in your attitude, in kung paano mo dalhin yung sarili mo. You know? And sa totoo lang, I'm taking care of myself too.
You get me? So, yun. And since I'm a senior citizen already, siguro pwede ko rin dito kunin why I will be needing help and support. Kahit na, kasi nung the last time, 2007 to 2016, ilang taon ako nun. So hanggang huling isla ng Batangas nararating ko. Kasi ganun ka-agresibo pa. But whether we like it or not, pag nadadagdagan na ang numero mo, may mga konti na tayong medyo, ano na, ano tawag dito? Oo, may mga limitations na, di ba? And for that, I think kung meron, hindi ko kakayanin lahat. At least meron akong isang tao na gagawin kong representative whom I trust. Di ba? Oh, yun. Saan na lang talaga Yeah. So may kinalaman kaya, ano, naging active si Luis sa governorship dito sa Batangas? No, wala siyang tatawagin na special, ano? Wala sa plano niya. Ang pagpunta niya rito, ang pagbalik niya, and to make sure my deliver na it's not even voluntary to fulfill. Yung sinabi niya sa entablado na pupunta ako sa bawat distrito to make sure na maibigay sa distrito niyo, hindi niyo na kailangan pumunta ang Kapitolyo para mamahirapan, lalo na sa District 1. Imagine, mula Nasugbu, pupunta ka dito. Magkano gagastusin mo, magkano pagkain mo, magkano pamasahe mo. Kaya yun yung gusto niya, ako ang willing pumunta sa inyo to bring all the documents of scholarship. Sa distrito nyo, gagawin natin yan. Yun ang mga sinabi niya. And kahit na with his situation now, ipofulfill niya yun bilang tulong din sa akin and to fulfill the promise na ginawa niya for the Batangueños. Uulitin ko, not asking anything in return. Wala siyang sweldo dito. You get me? Yun lang. Gusto niya akong tulungan because I am 35 years old. Plus the fact to fulfill his promise sa mga Batangueño. So nothing may dream na ganito. No, ihanap buhay din yung anak ko. You know? Hindi naman anong quality para gawin niyang hanap buhay. May hanap buhay ang anak ko. And for that, sinabi ko kanina, I'm proud of you. Kasi, bihira yung may mga ganyang passion. Natuto pa rin yung mga sinabi. Yes, at hindi nga sasabihin ko, nag-iisa si Luis. Kasi iba nangako lang hanggang pangako na pa ako. Ano siya, diba? Tinupad talaga. That's true. Okay. Anak ko yan, Julie! At TV kanina, isa sa pinakamagandang bahagi ng inaugural speech mo, yung kung paano mo ininganyo yung mga kasama mo ngayon, kahit magkakaibang partido kayo, especially with Vice Governor Mandaras, kung paano nyo siya in-encourage at the rest of the group para magtulungan kayo. Kasi sabi mo nga, hindi mo kakayanin mag-isa itong mga proyekto na gusto mong gawin. So, ano pong gusto idagdag doon? Kasi sa totoo naman, ang mas epektibong serbisyo is really teamwork. No man is an island. Plus sa governor, kahit pa paano, sasandal pa rin yan sa kanyang sanggunian. Dahil ito, dadaan lahat ang budget at lahat ng mga panukala na gusto niyang i-implement sa Batangas, dadaan definitely na sanggunian. So, importante sana na pareho kayo ng vision para mas madali magkaroon ng trabaho, mas mabilis mapasa, mas mabilis ang delivery of services na kailangan sa Batangas. So, yun lang ang importante doon. That's why I'm asking for their help and support. But at the end of the day, again, if I may reiterate, it's not going to be an easy job for me, for my administration. I'm sure I will be facing some challenges. Pero ulitin ko, haharapin ko to at hindi ko aatrasan. Sa mga gustong gumawa to help me serve Batangas, maraming salamat and I will truly appreciate them. Doon sa mga ayaw naman gumawa at ayaw makitulong, salamat din. Pero gusto tulungan niyo man ako o hindi, tutuloy ko yung gawa ko to serve our Batangueños dito sa Batangas. Okay. Bakit matatag na Batangas? Maraming kasi challenges dumaan din sa Batangas. Tama ba? Yes. So, marami tayong hinaharap ngayon ng mga problema, especially sa klase na meron tayong problema sa nasyonal. Gera left and right. Whether we like it or not, sino na naman ang sisisihin? Local government. Kasalanan ba natin kung magmamahal ang krudo?
dahil sa gera. You get me? May mga things na uncontrollable na it will definitely affect our economy. So, pag naapektuhan ang ating ekonomiya, apektado mga probinsya. Tama ba? So, we're looking forward sa kaya naming magagawa through our teamwork. We are looking forward, in spite of all these challenges happening in our country and in other countries because of war, tutuparin namin pa through our programs and projects to make Batangas more matatag. You know, through services and projects. Ano yung mga priority, di ba? Yung hospital. Yung sinabi ko kanina, may mga hospital nga, hindi naman ang hospital pwedeng building lang. Correct. Kailangan yung building may serbisyo sa loob. Yun yung mga sinasabi ko. Elisa, urgent. Sorry. Ang isang, hello. Thank you. Okay. Hello. Ang isang urgent natin, di ba nangyari yung bagyong Christine? Hello, mahina. Mahina. Hello. Sige. Halimbawa, yung nangyari last year na bagyong Christine, pinakamalaking na perwisyo, Batangas. Di ba? Ang daming namatay sa bayan ng Talisay na nag-landslide. So, pinag-aralan namin, it's a matter of pag-aaralan kasi yung panahon ngayon. Kita mo, akala lang natin bagyo ng bagyo, hindi natin na nababantayan. Nakala mo maliliit na ulan, pero itong maliliit na ulan pala, nakamitin ko na yung risk reduction na team group. Ito palang maliliit na ulan na to na binabaliwala natin yan na nagpapalambot ng lupa. So, pagbuhos ng isang malaking volume ng tubig, bigla kang landslide na you will be caught unaware. So that's one of my priorities now, na magawa na ng mga paraan at proyekto, anong mga dapat na natin gawin. Kamukha ng binanggit ko sa preparedness, kailangan na alam na natin ang gagawin just in case may mangyayari uling kalamidad. And 2 days ago, nadinig ko lang sa Pag-asa, 11 to 20 more typhoons are expected to come in the Philippines hanggang itong buong 2025. Imagine. So, isa sa urgent ko at ginawa kong executive order ay yung pagtatayo ng ating risk reduction team. O ang tawag namin PDRIMC. Provincial, ano na nga yun? Hindi, PDRIMC, Provincial Disaster Management Committee o Council. At naka-meeting na namin dito. Naka-meeting na. Yun. Good morning po. Good morning. Logan po. Hi, Logan. Tanong ko lang po, paano nyo po pakikinggan yung mga hinaing po ng ordinaryong mamamayan? Meron po ba kayong social media, may hotline, or meron po ba lingguhang pagpupulong? Meron. Magtatayo kami at ipapaalam namin yan sa inyo. Magkakaroon kami ng isang hotline at meron kaming reporting na gagawin every quarter or every month? Every month, meron kaming talino at puso na magla-live kami para sa mamamayan ng Batanggenyo. Doon malalaman namin anong kailangan nila at ano na ang ginawa ng gobyerno para sa kanila. So which means, ang kaibahan din ngayon ng aming administrasyon, we will rely more on social media and information. Unlike before, wala tayong mga social media. Pero ngayon, ang way of communication, social media na eh. Kung gusto, manood ka ng news, any news gusto mo iparating, happening, communication, it's all social media. So we are focusing now on social media for our coordination sa pangangailangan at mga proyektong nagawa ng aking administrasyon for the Batanggenyos. So we'll do that. Pag nalaman namin yung aming hotline, we will let you know. Thank you, thank you. Madali ba yan on your part? Madali on your part? Alin? Yung social media. Yeah, but Yes. Yes. Para to your previous. Yes. Nakita ko yung difference noon kasi marami ka pang dapat gawin para maparating mo yung gusto mong sabihin. Ngayon, social media lang, through your page. Right away, ito ang ginagawa namin, ganito ganyan. Plus magla-live kami once a month ng Talino at Puso. So that we'll hear them. If they want to call, what we want to communicate with our Batanggenyos, gagawin namin yun through social media. Yun. Okay. Any more? Sige, go ahead. Go ahead. Carlos, hindi, it's okay. It's okay. Asking lang po kasi you're successful actress na po and successful mother ka na rin po and 35 years old ka na rin. Thank you. Will you choose to run governor pa rin po sa Batangas?
ulitin ko yung sinabi ko kanina, nung araw talagang tumakbo ako. Pero ito, sa totoo, binanggit ko kanina, hindi ko to hiniling. Ito, ako ang hinilingan to go back and serve again Batangas. Okay. Sa tingin niyo po, bakit po hiniling ulit ng mga Batanggenyo na bumalik kayo sa ano? Ang sabi nila sa akin na, okay, I'll make mention mga mayors and congressmen and mga iba-ibang sektor. Ang sinabi nila sa akin noon, we want you to go back sa Kapitolyo kasi gusto namin maramdaman uli ang basic needs. Yun ang sinabi nila sa akin. Ano ang basic needs? Acronym HEARTS. Kasi bali-balik na rin mo man, maging Batangas man o sa ang lalawigan o Manila man, basic needs pa rin ang kailangan. HEARTS. H, health. E, education. A, agriculture. Because Batangas is still 60% agricultural. R for roads. Ayan ay maganda sa mga nangangalakal. Kailangan magandang kalye and infrastructure. Yan, pagtatayo o pagsasaayos ng mga hospital. T is for tourism and technology. And S for security and social services. Yung binanggit ko kanina, ano yung augmentation, kung pwede itulong mo sa mga senior citizens, sa mga scholars, these are all social services. At isa yan sa mga prioridad ko. Thank you. Carlos, no? Yeah. Any more? Ang tahimik mo naman dyan, Jimmy? Of course, Ate B, hindi pwede kita. Yes, Janice! Ayan, Ate B. First, congratulations, Ate B. Pati kami naiiyak sa pagka-proud sa'yo. Thank you, Napakita ka Janice. namin uli na pamamahalaan ng Batangas. Alam namin Batangas is in good hands. Ayan. Thank you, Janice. Pray for me. Kailangan kong tulong ng prayers. Kailangan ko ng prayer warrior. Totoo yun, for guidance. At least guidance. Pray for me, for my administration. I thank you, Ate. Pray for my administration and pray for my family. Yun lang ang hinihiling ko talaga. It's not gonna be easy. Yes, Ate Janice. Ayun ang Ate B, sabi mo nga, it's not that easy. So, paano mo na naihanda yung sarili mo ngayon na bumalik ka sa Batangas, malaking task na naman yung hawakan mo. Anong mga mababago po sa routine mo? Siyempre, unang-una na dyan, di ba yung bonding nyo ni Pinas? Apo ko. But I still have my weekend. Hindi naman sa totoo lang, the scheduling, pagplano ng proyekto, ng projects, going around, hindi naman ito na bago sa akin. Ginawa ko na yan for 9 years. Maybe itong pagbalik ko uli, siguro the only thing na gagawin ko or I will focus on doing these things, projects, program, and maybe ma-enhance ko pa. Alam mo, kung ano pa yung enhancement pwede kong magawa at this point in time, lalo na iba na ang panahon ngayon. Even the klase ng serbisyong ibibigay ko. Kamukha kanina, I made mention also. Lagi tayo nagbibigay ng tulong, puro sa scholarship. After that, what's next? I want ngayon magkaroon ng tinatawag na parang merit sa mga scholars. Ano ito? Those students na nag-e-excel, na talagang maganda at nakita mong nag-aaral, kumukuha na talagang magandang grade, masipag, gusto kong dagdagan ng kanilang financial assistance. You get me? And to inspire others to study more. Dadagdagan ko yung kanilang tinatawag na parang bonus. Pag nakita ko yung grade nyo, nag-excel kayo, may additional assistance kayo for your family and for your education. Ito yung isa sa mga innovasyon na gusto ko, just to inspire them, di ba? So yung scholarship for merit, may bonus naman, parang ganun, yun. And also, if you notice sa message ko kanina, I think just concentrate on college students. Even yung ating mga public na from grade 1 hanggang grade 6, yung mga senior high nasa public schools, miski ito tututukan ko. Remember, ito yung mga formative age. Ito mga dapat ngang i-train in preparation for college. Tama ba ko, Tots? Itong preparation. Pag ito ngayon, sa klase ng tayo ng edukasyon natin, napapabayaan ng elementary, yan, merong grade 11, 12,
Pag hindi ito naalagaan, hirap pagpasok ng kolehiyo, aasa na lang sa scholarship na ayuda. Eh what will happen to us? So kung meron tayong konting pwedeng i-bend doon, baka yun ang pwede kong gawin, part of my innovations. Yun. At Ate B, Yes, Janice. bongga naman yun, Ate B, syempre, good news. Pero Ate B, Ano pa, pwede pa tayong 15 minutes. Okay lang. wow. Oh yeah, don't worry. Namiss ni Ate Namiss B. ko kayo. Namiss ko kayo. Ayun, Ate B, na-mention mo po kanina na kinoconsider mo yung gumawa uli ng movie. Tanong lang po, is it intended for MMFF? Ikaw talaga, Johnny, suulihin mo na naman ako. Ayaw mo nga eh. My mouth is sealed. Till it's final, then ibabalita ako sa kanya. Pero, It's not anytime soon. it's not anytime soon. It's not anytime soon. Kasi priority ko muna ngayon is to serve. My priority, mas malinaw, mabuting malinaw. My first priority at this point in time is to serve the Batanggenyos and ibalik yung tiwalang ibinigay sa akin. Given a chance siguro to do one movie in 3 years, pag stable na ang lahat, maybe I can do one. But right now, my priority, ibalik yung tiwalang binigay sa akin ng Batanggenyos. That's another story. And by the time, Ate B, malaki-laki na si Peanut, is it possible na kayo ang gumawa ng movie with her? Oh my God. Alam mo, ang arte ng apo ko yun. Napapanood niyo ba? Oo, naman. Sa Mamsi. Napaka-arte talaga ng bata. Natutuwa ako sa kanya. But you know what? Nai-imagine ko na siya. I was telling Lucky and Jessie, anak, may artista kayo. Believe me, she is so maarte, but she's very pretty. She's Carbon copy. and she's talagang magagalit si Jessie, si Lami. Pero talaga nakakapagbigay sa akin ng ano yun, pag pagod na ako, nung nandiyan kami sa Lipa, pag pagod na ako, punta ako sa kanya, Mamsi! Kakanta, nawawala talaga yung pagod ko. I'm now a lola. Ayun ang Ate B, parang posible yung kung siya yung magdadarna uli, na parang Darna liit. Ito yung di ba? Parang papasa mo yung Janice, lola lang ako, hindi ako mamula. Mukha pa ako stage mother, Janice. Ate B, marami kasi syempre, umaasa na mapanood nga kayo na magsama-sama. No, but alam mo, kung meron man akong dream, sasabihin ko sa inyo, magkasama kami sa isang commercial. Yun ang dream ko. Dream ko yan. Sana. Magkasama kami sa isang commercial ng apo ko. And then, syempre, Ate B, sobrang charming naman ni Peanut. Hindi mo ba kinukulat si Lack at si Jessie na sundan na? Actually, naku, biglang ganun. Actually, sabi nila next year. Chinismis eh. Gusto lang munang gampanan nito yung mga trabaho nila. And then I think Jessie, meron siyang teleserye. Pero I think, anak Jess, but I think they're prepared ulit. Baka by next year. Yay. Sana. Sayang, di ba? Ang ganda ng lagi. Ang ganda ng lagi, sobra. Thank you, Ate B. Thanks, Janice. Love you. Ate B. I love you, Janice. Isang picture talaga. Si Ed daw merong Yes, Ed! Go. Edo. Asan na? Go ahead. Ayan, go ahead. Yes, Ed. Yes, Ate B. Kasi kanina binigyan mo ng focus yung basic needs ng Batangas. Now, this time, yung sinasabi kasi nila na sining at kultura ng isang lugar ay yung kaluluwa ng katulad nito ng Batangas na kilala sa history, heritage, yung mga magagandang mga tanawin. Ano ang magiging proyekto mo bilang gobernador na magpapaunlad pa sa sining at kultura ng Batangas? First of all, kasama sa Hearts program yung tourism. So I will make sure na talagang maipagmalaki namin ang Batangas sa turismo. More tourists coming in the province, more job opportunities for Batangas. And if you notice, Ed, also, sa Batanggenyo, old school ang Batangas eh. Even if you notice, hindi nawawala, kahit na may mga hip-hop na dyan, sa isang programa, hindi mawawala ang kultura ng ating pagsayaw, kasama pa rin sa programa, palabas.
lagi pa rin kasama ang kultura o pag-awit, ang kultura ng ating Pilipino. Hindi mawawala yon kahit sabihin mo may hibak na. So I'll focus on tourism, kasama na lang yan to really support the culture and arts of the province. Lalo na yung aming head ng tourist department ay hindi ko pa naisip sa ngayon. Pero yung head ng turismo namin dapat maging proactive to make sure na ang kultura dapat ng Batangas hindi bitawan. Pero marami dito, hindi Taal lang. Hanggang ngayon, ayaw ipagalaw ang church. So, Batangas isang lalawigan na nagbibigay halaga sa kanilang kultura at ano bang arts? Sining. Kultura at sining. At yun ay pinagmamalaki ng Batangas. Marina, go ahead. Last question. Yes! Beth, go. Regarding dito sa book ninyo, Yes, Beth? lahat ko ng ano dito, mga pelikula o may politics? If I may, I'd like to thank, of course, our professor here, si Tots. Papakilala ko sa pamamagitan ng ating Father Rector Richard Ang ng UST. Sila ang nakaisip na gumawa ng ganitong libro. How will you know better, Tots? Sila, at ikaw na magpaliwanag. Basta't ito ay isang malaking karangalan para sa akin, lalo na ang isa sa ang buo nito ay ang University of Santo Tomas. And, isa lang ito sa 3 libro na binabalak nilang gawin. Meron pang coffee table book, at may filmography pa. And I'd like to thank, of course, our family sa UST headed by Father Rector Richard. And of course, our professor, si Tots, talaga, who's really very, very active. At si Lito Sulweta, kilala nyo, Inquirer. Yeah, silang dalawa ang nag-spearhead nito. Tama po ba? And then may mga ginamit silang students or professors? PhD. Mga PhD. See? Sa totoo lang. Kasi that time yung ginawa ito, konting story lang to. Nilaunch nila, soft launching. Nangangampanya ako. Sabi ko, Tots, huwag mo muna i-launch kasi busy ako mga panya. Sabi naman nila, soft launching lang ito. But anyway, I think may plano sila anytime, July or August. So, here's our professor, si Tots. Briefly. Hello everyone. Itong book na ito is a scholarly anthology. Sa mga scholarly articles ito, na ang sumulat ay mga scholars from the different universities. No? Merong UST, sa Lasal, sa Ateneo, meron sa UP, meron sa Monash University sa Australia. No? So, naglalaman ito ng 19 articles. Lahat ay nag-aaral nito ng mga films ni Ate V at ng kanyang, may mga articles din about her life in politics. So, ito ay critical inquiry ng work ni Ate V. So ito ay actually, ang nag-start talaga nito ay ang BSS ay si Jojo, no? So nung time niya sabi niya sa akin, Tots, magagawa ba natin? Sabi ko, yes, no? So kami niya dito Sulweta yung since the two of us are diehard Vilmanians. And then, pagkatapos niyan ay, actually naubos na po yung first printing, second printing na ngayon. So baka lumabas na siya next week. At available siya sa Lazada, sa iba't iba pang mga platforms, no? And then ang next would be the coffee table book. Yes, yun talaga yung bongga kasi yun yung may Victoria. Yes! TV yan. At ano rin ito ng UST, UST Publishing House. At ang third, of course, is the Vilma Santos filmography. At kami rin nilito yung agawa natin. Thank you, Tots. Lahat naman, I mean yung konsulat. May launching na ba tayo nito, Tots? Ang TV is end of July or early August. Okay, very good. So may launching tayo. Magkikita tayo ulit. Thank you, Tots. Thank you. Any more? Yes, Jimmy Escala. And you, baby Marina. Go ahead. Next, go. Go ahead, Jimmy. Hello. Ate V, nabanggit mo na rin nabanggit mo rin po ang Taal. Napaka-controversial ngayon ito. Ngayon, Ate, bilang gobernador ng Lipa, may lumapit na ba sa'yo o any comment about the Taal Mag-uuk? Wala pa naman na. I mean, it's the hottest issue now. You know, pero wala pa rin namang resulta o confirmation of what's going to happen.
So, didesisyonan pa yan ng legal ba tawag doon, Ate Aster. Titignan nila, illegal. Ang akin lang, syempre nadadama lang Taal Lake namin. You get me? And kahit paano, with this news, hindi naman natin alam kung confirmed or hindi. Kasi may mga katawan dyan, naapektuhan yung business ng mga mangingisda namin. You know, and that happened long time ago. You get me? 3 years ago. So, kahit paano, sana wag naman because naapektuhan talaga yung hanap buhay ng aming mga Batanggenyong mangingisda. Oo. Tsaka hindi naman natin alam kung totoong nandyan nga. You know, so wag naman sana. Wag naman sana. Okay, G. Marina. Yeah. Baby Marina? Allah. Nakabahan ako. Siguro na tanong na po yung about sa book and now na very successful po yung book na Icon and then may ginagawa na coffee table po and yung pangatlo po yung filmography. How much excited you are po and after our generation, ano po yung gusto nyo na maalala or legacy po? After our generation, ha? You know, I will be honest. You know, I will be honest, Baby Marina. Sa totoo lang po, excited ako i-launch yung libro. I'm really excited to go sa isang place and makita ko na maraming bibili, pipirmahan ko. Because it's going to be the first time mangyayari sa akin yon. It's going to be a different experience. So, gusto ko yung pag nag-launch tayo, baka may bibili, tapos andun ka pumipirma. Hindi ko pa naranasan yung thoughts. And then, secondly, your second, I'm sorry, Marina. The legacy. Ang importante lang kasi dito sa librong ito, nag-share sila ng mga different movies ko. The characters na mga ginampanan ko, right? Siguro one time, it's really good to see at kung makakabili yung mga millennials nitong librong ito, and also my filmography, coffee table book, more on social yun eh. The filmography, I can share with you some experiences na naranasan ko sa industry for more than 62 years. Maybe sa experiences ko yun, maging mababa, mataas, kaliwat kanan, all the frustrations, all the achievements, I can share it with our youth now at magsilbing inspirasyon ito para sa kabataan. Dahil at the end of the day, I thank God, eto pa rin ako after 62 years. Yes, okay. Ha? Basta yung ko ba? Yes, thoughts, yeah. Ate V, kung merong magsusulat ng biography mo, papayagan mo ba ito at sino gusto mong sumula? Naks, dami mo na. Para ba presenta ako din? Tungkol sa buhay ko? Biography? Huwag muna, marami pa itong sequel. So, kung hindi pa tapos, marami pa sequel. Kanyang chapter. But, ito na muna. One at a time. Yeah, one at a time. Ano na naman, Julie? Thank you, Baby Marina. Kung pamipili ka ng title for your book, anong gusto mo maging title? I love this eh. Ito na, Julie. Iba naman. Coffee table book is more of conservative ba yun? Mas conservative, glamour. You'll see Vilma Santos, the actress, and things like that. May title na siya, Ate V. May title na? Yeah. Julie Bonifan. Ate V, Vilma in all her seasons. Ano? Vilma and all her seasons. Vilma and all her seasons. Nice, no? Thank you, Tots. O sana? Really? Thank you. Thanks, Julie. Any more? Local naman tayo. Yes. Charles Mayo po. Hi, Charlie. Sino po ang pinakamalaki nag-influensya sa inyo para magpalit po bilang isang governor dito po sa Batangas? Kinausap ako noon ng mga, we're having a get-together. Kinausap ako noon ng ating mga mayors, ng lalawigan ng Batangas, and congressmen, and also different sectors. In fact, miski dito, yung ibang empleyado, they kept on calling me and they were asking me to come back here and to serve Batangas again. So ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Why not? Kung kaya ko pa naman. And then,
Now, I won. Inilatag ko ang sarili ko, nanalo ko, at ngayon handa akong magsilbi uli sa kanila. At salamat sa tiwala. Yun. Okay? Good morning Yes. po. Good morning po. Friends, pinagka po ng Radyo Totoo. Yeah. Binagin po nyo kanina na gusto nyo ng isang direksyon ng pamamahala sa probinsya. Nagkaroon na po ba kayo ng chance na makausap ang ating Mr. Governor at kung hindi pa, magkano po ba kayo magkaroon ng meeting sa kanya? Kanina lang kami una nagkita to that. If I'm not mistaken, this is only my 7th day or 8th day in the office. At ang naging priority ko is makapanumpa muna para maging epektibo na akong gumalaw bilang gobernador. It was the first time we saw each other kanina, and we were very respectful to each other. He welcomed me again in the Batangas, and I asked him, thank you very much, and if we can work together with the Sanggunian to make sure that all our projects will be successful and effective. So now, hindi ko na hawak ang Sanggunian. I am the executive, so I just hope the Sanggunian will support all my priority programs. But syempre, ang Sanggunian may sariling desisyon. So let's just wait and see. Okay? Welcome back, ma'am. Thank you. Tanong ko lang po ano yung mga lessons po na natutunan nyo nung last na 9 years na term nyo po na madadala nyo po dito sa pagbabalik nyo po sa Capitolio. Ibig ko sabihin, siguro I must have done something good if I was able to graduate for 9 years. Last 2007 till 2016. So, ang prioridad ko noon at binigyan kong biggest bulk ng budget ay HEARTS program. Alam nyo naman yun, di ba? Yung acronym HEARTS. Even itong mga leaders natin ngayon, mayors and congressmen who asked me to go back, itong hiniling nila sa akin, implement uli ang HEARTS program because ito uli ang kailangan talaga ng Batangas. Basic needs. So now that I am back, I'm still focusing on my HEARTS program, but with enhancement, interventions, and innovations that I will make sure isusunod ko sa panahon ngayon to be more effective. So, nandun pa rin ako sa Basic Needs HEARTS program. But I will make sure to enhance it and do some interventions and innovations para mas epektibo. Okay. Maraming salamat. Meron pa. Follow up. Yes. Follow up na po sa kanina po sa Tabong. Sa ngayon po, hindi pa po ba kayo nabibrief po ng police doon kung ano daw yung sa Taal Lake na yun? Yung po sinabi niyo po yung impact of tourism. Paano po kaya mag-recover yung Batangas sa ganyan? Yung syempre image kung yung Taal Lake pinapangalagaan talaga natin. Hindi ako masyado munang nakikialam dyan. May ibang naghahawak ng kaso niya, wala pa namang kasiguraduhan. Ang concern ko lang, sana ingat naman tayo na palabasin na hindi maganda ang status ng Taal Lake dahil naapektuhan ang hanap buhay ng ating mga marinista. And ang priorities ng aking Provincial Risk Reduction Management Council ay pangalagaan ang mga how to say this? Hindi, not only that, yung signal ng volcano eruption. Pagka, we should be, ano ito? Ngayon po ay meron tayo. Ngayon, may alert level 1 tayo ngayon. So, sa ngayon, I think ito dapat namin bigyan ng focus. This is our priority. Naka-alert level 1 tayo ngayon sa Taal. Yun, sa ating Taal. Yun. Okay? Any more? Yes. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po! Thank you! Yes.